Welcome back sa ating FB page na Review with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ngayon dito naman tayo sa age problem. So balik karugtong lang ito sa previous na video natin. A father is currently 4 times as old as his son. In 6 years, the father will be 3 times as old as his son will be then. What is the father's current age? Since sa actual na exam, oras yung kalaban nyo, kailangan kung halimbawa na lang naintindihan nyo na siya, pwede nyo namang direkta tayo sa mismong equation ito. So kapag sinabing 4 times as old, let n para sa edad ni son. Now in 6 years, itong edad ni father now, add lang natin ng 6 para maging equal dito sa 3 times as old as his son. So 3 times as old after 6 years man, so let n para sa edad ni son now, since in 6 years, bali add natin ng 6 yan. So ito na yung equation na pwede na nating isolve. Pero bago natin ito isolve, yung pinakadetalye nito, doon muna tayo sa pinakadetalye. So, pwede na nating i-erase ito ha, kasi yung pinakadetalye nito, nandoon yung last part doon. Doon pa rin tayo pupunta sa parihong equation na nagawa natin ngayon. Para klaro lang. Father. Sulat natin si father. Ito si son. Ay, bakit may letter E? So, edad nila now. Father is currently 4 times as old as his son. Let n para sa edad ni son, 4 times dito sa n. So, yan yon. In 6 years, the father will be 3 times as old as his son. So, dito tayo sa plus 6. Ito yung in 6 years. The father will be 3 times as old as his son. Kung ito yung edad ni son ngayon, after 6 years, that will be n plus 6. Kung ilan man yung edad ni son ngayon, ada natin ng 6 sa edad niya in 6 years. Ito kasi, yung edad ni son kasi in 6 years, ito yung i-multiply natin ng 3 para sa edad ni father. Saan tayo mag-equate? Ang equate natin ay itong edad ni father. So, kung ang edad ni father ngayon ay 4n, paano yang maging equal sa edad ni father in 6 years? So, i-multiply muna natin ito. This will be 3n plus 3 times 6, that will be 18. So, therefore, edad ni father in 6 years, 3n plus 18. Para maging equal dyan yung 4n natin, add natin ito ng 6 in 6 years para maging equal siya dito sa kabila. Halimbawa na lang ha. Example, ang edad, halimbawa 20. Tapos in 6 years, magiging 26. Paano siya maging equal? Diba? Add natin ng 6. Ano pa ang ibang example? Example, 24. After 6 years, di ba, 30. Paano maging equal yan siya? Addan natin ng 6. Ito yung ginawa natin dyan. Okay, isolve na natin ito. Una, since na-solve naman natin, no, minumultiply na natin yan siya. So, ito na ang ginamit natin. Ipagsama natin yung mga like terms. Yung 4n, parihong may variable. Since mas marami si 4 kay ni 3, ito yung i-keep natin. Itong 3n, siya yung i-transfer natin. Since pang-add, pang-minus, ang matitira ay itong si 18. Plus 6. Since pang-add yan siya, kapag matransfer, pang-minus. 4 na apple, minusan ng 3 apple, or 4n minus 3n, isang n na lang. 18 minus 6, and this is 12. Itong 12, ito yung edad ni son now. Ang tanong, what is the father's current age?
Ang current age ni father ay 4 times daw, nandyan. The father is currently 4 times as old as his son. So therefore, kung ang edad ni son ay 12, i-multiply lang natin ng 4 and this is 48. So ito na yung sagot. Another way sa pag-solve nito, doon tayo sa trial and error. Ay, bakit ko dinilit yun? Wait. Doon tayo sa trial and error. Okay? Choice letter A. Diba si choice letter A? Itong mga nasa choices, ito yung edad ni father. Kung edad ni father, si son. Kung edad ni father ay 36. So, i-divide natin ng 4 para sa edad ni son. 36 divided by 4, that is 9. Ito ba? Ay, bakit 4 yung sinulat ko? 9. So, ito si 9. Kunwari, yan o, 9. Kung i-multiply natin ng 4 si 9, that will be 36. Then, 9 plus 6, para sa in 6 years, 9 plus 6, that is 15. Diba? Edad ni father, 3 times daw, nandito, 3 times. Times 3, that is 45. Ngayon, after 6 years, 42 man yan siya. Hindi man yan equal dito sa 45. Balik kung i-multiply natin ng 3 si 15, hindi man yan magiging 42. So, mali itong letter A. Anong ginawa ko? Trial and error. Letter B. Dito tayo sa letter B, si father at saka si son. Ang nasa choices, yan yung edad ni father. So, 40. Divide natin ng 4 para sa edad ni son. So, 10. This is 16. 40 plus 6, this is 46. Kung i-multiply natin ito ng 3, 46 ba yan siya? So, hindi. Out natin yan. Doon tayo sa letter C. 44 daw si father. So, therefore, si son ay 11. 11 plus 6, that's 17. Si 44 plus 6, kaya in 6 years ba? 44 plus 6, that's 50. Ngayon, nandito man ba? In 6 years, the father will be 3 times as old as the son, as his son. So, kung ang son ay 17, i-multiply daw natin ng 3. 51 man to, hindi man equal sa 50. So, mali. Yan siya. Ito yung trial and error na ginawa ko ngayon. Nasa third solution na tayo. So, kung si father ay 48 divided by 4, this is 12. 12 plus 6, 18. 48 plus 6, this is 54. Kung si 18, i-multiply natin ng 3 kay 54 man, pariho man yan. So, therefore, tama din yung sagot natin na 48. Thank you for watching and all. I hope na mayroon kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.